Okay na ulit, ma'am. Nawala. Hindi, ma'am, parang hindi masyado mabigat. Okay. Ulit. Sige, game. Data warehousing. 3 slides lang naman ito, mabilis. Okay. Next. Data warehousing, ang key part, how businesses handle big amounts of data. Example ng mga big amounts of data, sales, customers' feedback, and website visits. Yung warehouse ang nag-handle ng big amounts of data. And what makes up data warehouse? Meron siyang data sources, ETL process, data storage, metadata, and access tools. Data sources are, ano yung mga data sources? These are, ito yung mga places where data comes from. Example, sa social media, sa online store, yung mga data sources, sa customer service records. Yung ETL process naman, it is just like a librarian who are cleaning the book, gathering book, cleaning the book, and arranging them on the shelves. E stands for extracting, T transforming, L loading data. Data storage, this is a place where organized data lives. With metadata, ito yung label or description. For example, sa book, label or description ng book. Wala? Hindi, ma'am. Label or data ng book for you to know what the book is all about. Or label or description ng data. Access tools, these are computers, mga programs that helps us to search, search yung mga data, makapag-analyze ng data and create reports from those data. So by using data warehousing, businesses can quickly analyze their data and make smarter decisions. So yun yung data warehouse. Now, I would like to introduce to you a data mining app. Okay, data mining app. Ibig sabihin, magmimina na, for analyzing, mag-a-analyze tayo ng data using data mining app. This is orange. Ito yung orange. Yan. So, if you haven't already installed Orange, okay, you can download it from official website Orange, orange-datamining.com. It is available for Windows, Mac, and Linux. And installation process is straightforward. Mabilis lang naman siya. Actually, naka-install na siya dyan. Sige, open yung computer, ang password ay PL mode. Tapos gagawin natin yung video number 2. Okay, I will play muna yung video pero explain ko. So that is just continue. Bayaan lang na tumuloy. Okay po, yung recording. Kaya pa ba? Kaya naman. Okay, so ito yung landing page ng Orange. Meron itong mga widgets. Yan. These widgets are communicating with each other. Okay? So, communicating siya with each other. And ito, makikita nyo doon, pag na-install nyo yung Orange, merong part dyan na nakalagay, YouTube video tutorial, 20 videos about Orange, but we will focus muna dito sa video number 2. Okay? Sa video number 2 tayo. Orange is an open source data visualization. Pag sinabing open source, libre, na pwede install sa Windows, Mac, Linux. This is a visual programming with drag and drop. Ibig sabihin, you don't need to create lines of code, para makagawa. Visual programming with drag and drop lang. Easy to use. Support CSV import, processing, model building, and evaluation. Okay, sige. Ito na yung i-launch ko yung Orange para makita ninyo. Ito yung gagawin yung output ha. Ito yung output niya. Magiging output niya later. Okay po. So, wait lang. Umpisa natin sa umpisa. Open natin yung Orange application. Orange application.
Wait lang. Hindi pa na ako yung flavor. Hindi natin. Yan. Okay, once you launch yung Orange application, you can see this landing page. So, you can watch yung video tutorial as your guide, no? As a start. Pero, explain ko yung video number 2. Ito tayo sa video number 2. For you to appreciate yung orange. So, ito siya, guys. Ay, low battery daw ako. Wait lang. Pin mo caps na. Yan mo. Ito na. Ayun. Oh. Yes, yes. Nawala. Hindi ko na inabot. Parang floater. Okay, nalawag lang yung laptop ko. Nalawag yung power. No one is allowed to play games, ha? You are here for IT Elect 4. Okay, ito na. Ito na ulit. So, pag dinlaunch natin yung, ito, guys, this is the landing page ng Orange. Pag dinlaunch natin siya, we can use these mga widgets. Ito, i-click lang natin to para pumunta siya dito sa canvas. And for us to see yung laman nitong file na to, mamaya i-actual ko ng video na to, para makita natin yung laman ng file, i-click natin siya. Mag-double click natin siya, and ayun, i-open natin yung famous na datasets. Yung iris.lab, actually nandun na yan, kung close mo. And then, i-connect natin yung file widget sa data table. No? I-connect natin yung file widget sa data table for us to see yung laman ng file in tabular format. So, itong tabular format na to, ilan ang laman niya? It has 150 instances ng mga bulaklak. Okay, mga bulaklak to, flowers, iris flowers. Meron tayo sa ano pa ba yung dalawang bulaklak? Okay, we have sa versicolor and ano pa yung isa? Meron pang isa, versicolor and virginica. Okay? So, yun yung naman niya. Wait lang, fast forward ko lang po. Okay, yan. Click natin yung file, tapos open natin yung iris tab, tapos click natin yung data table para pumunta dito. Asan na yun? Data table. Ito, dito. And then, i-drag natin yung line, i-connect natin yung file sa data table. Pagka-connect natin, i-click natin yung data table para makita natin yung tabular format. No? Ngayon, ito naman. So, i-connect naman natin yung file sa distribution table. Yung distribution table nasa visualize. So, distribution table, you can see yung image, no, yung distribution ng value. Ano yung value? Ang value ng mga 150 instances na yun ay mga, di ba mga bulaklak ngayon? Tatlong type ng bulaklak. Setosa, versicolor, at saka virginica. Yung tatlong type ng bulaklak na yan, sinusukat yung sepal length, sepal width, petal length, and petal width. Ano ba yung sepal sa flower? Yung malapad. Tapos yung petal yung medyo mas maliit lang siya. Yun yung sinusukat doon. No? Yun yung data natin dito. Yan. So makikita natin yung distribution. Ngayon, I want to see the data in scatter plot. Visualize. Mag-visualize natin. So, i-connect natin yung file. Okay? I-connect naman natin yung file sa scatter plot. And then, ito, pag kinonect natin yung file sa scatter plot, makikita natin may tatlong kulay dyan. These three colors represents
represents yung tatlong type ng flower. Gagamitin mo. Ito yung setosa, ito yung versicolor, at ito yung virginica, yung light, mint green. No, yun yung tatlong kulay. And then, ano yung kasunod niyan? Ang kasunod niyan is, what do you observe? Ano na-observe nyo dun sa, yan, sa mga tatlong kulay na yan, ito na lang. Yan. What do you observe here? Ano yung na-observe nyo? Masyadong malayo yung setosa. No. Yung mga value niya, yung sukat nila, sepal at saka petal, malayo. No? Doon sa, ito yung parang blotting paper, di ba? Yung mga value niya nakaplat. Yung value ng iris versicolor at value ng iris virginica, medyo nagkakalapit siya. No? Nagkakalapit. Sige nga. How can you analyze itong itong pattern na to? Anong pwede yung masabi dito sa pattern na to? Yung value ng setosa nandito mga nakaplat. Kung ilan yan na ba? 0.2, ganyan, 0.4, yung petal width at yung sepal width and length. Ito namang versicolor tsaka iris virginica, dito siya nagtumatakal sa mga number na to. Almost nagkakalapit yung versicolor at tsaka virginica. So how can you analyze yung data na yan? Sige, how can you interpret? Interpret mo nga ito. Ano yung sabihin nun? What does it mean? Yung length po nilang dalawa magkalapit lang. Ayun, yung length, yung dalawang to. No, yung length and width. So ano yung sabihin? Kung magkalapit lang yung length and width ng iris versicolor and virginica, ano nga dito? Nung sumunod ba? Kaya, Briones. Magkalapit lang yung size ng width. Tignan natin kung talagang tama yung sa word. Ibig sabihin, nagkakabaran sila ng size. Ito yung bulaklak, yung tatlong bulaklak. Tignan niyo yung tatlong bulaklak. Kung tama yung analyzation. Si versicolor daw, si virginica yung nagkakalapit ng size. Ito si... Asan si... wait lang. Wait lang, hindi masyado yung isa. Para mas makita niyo. Ito, mas kita tuloy ng isa. Ito. Okay, si setosa, ang layo niya. Ito yung blue, guys. Ito yung blue doon. Di ba nakalayo siya? Ibig sabihin, masyado malalaki yung sepal niya. Yung value niya na nakaplat is masyadong malayo. Pero, yung size ng sepal and petal ni versicolor at saka ni virginica, almost nagkakalapit siya. Kaya sila parang nag-overlap. Nakuha niyo? So, using orange data mining application, hindi pa natin nakikita yung tatlong bulaklak na yan. Pero na-identify na natin kung sino yung almost magpasing laki lang ng mga sepal and petal. Tama? So, importante, useful, right? Useful. You can use that application in analyzing other data sets. Pwede nyo siyang magawa. Ito, sige, let me show you actual. Ganito yung gagawin. Take the file. This will be your laboratory exercise. Take the file. Pumunta siya sa canvas. Ngayon, we will open yung file. Double-click yung file, and eto na siya actually. No, nandiyan na siya, nalagay na natin siya. Open iris.tab, and then click close. Ngayon, I want to see the output of this file sa data table. So, click yung data table, and then, i-connect ko to, yung file at saka yung data table. Okay? Pag-uusapin natin yan, and then, para makita natin yung laman ng data sa data table, ito na yung laman nun. Ito na yung laman ng file. So, ano yung laman ng file? Tatlong klase ng bulaklak, blue, red, green. Okay yun. So, ito yung unang i-screenshot nyo. Screenshot. No? Combo. Screenshot. Ilagay sa bond paper. I-paste. First output ito. Ang next output is I want to see the content of the file in distribution. Asa yung distribution? Ito yun. Okay?
You can do the output by following video number 2. Ha? I want to see the file in distribution. So, itong file na to, i-connect natin dito. So, double click. Ito naman yung laman ng distribution. Ipantay mo sa data table. Okay. Nakikita natin yung value ng read and left, seven at saka ng petal. Balak sa And yung pangalawang output, screenshot. Okay po. Yung sumunod, we want to see the output in scatter plot. Okay? Yung scatter plot, ito yung scatter plot. Yan. So, we want to see the output in scatter plot. Kukulit natin siya dyan. No. And then, double click. Ayun na yung output in scatter plot. Okay. So, dito, nakita natin ang layo ng setosa. Ang lalaki pa ng sepal niya, no? Pero yung versicolor at vertical, nagkakalapit siya ng size ng petal at sepal. Ngayon, we will highlight. I-highlight natin to. Okay, yan, i-highlight ko, di ba? Yung nagkakalapit ng value ng width at saka ng length, ng sepal at saka ng petal. Pagka-highlight ko, guys, pagka-highlight ko nito, gusto kong makita yung value na hin-highlight ko sa data table. Okay? Ilalagay ulit natin yung data table dito. I-connect ulit natin siya sa data table. And pag hindi ko yung data table, makikita ko yung nag-overlap ay yung red at green lang. Wala diyang blue. Ako nyo? And ang value ng sepal length ay at saka ng sepal length ng versicolor at saka ng virginica sepal length ay around average ng 6. Nag-average siya ng 6. Gets? So, that is the idea. Ito yung final, ito yung screenshot ng final. So, that would be your activity. Pwedeng individual. Kung nagawa mo ng solo mo, o di mo 13, i-add yung yung image na ginawa mo. Kung kailangan mo ng kagrupo, hindi mo pa masyado makuha, pwede rin naman. Ako po, mag-a-add kayo ng submission, ilagay mga pangalan, ilan kayo. Ako po. So, meanwhile, ilagay nyo lang muna sa Google Drive yung inyong mga outputs. Mag-a-upload ako ng assignment for submission. Kung saan nyo siya isa-submit. Okay? So, thank you. Pwede lang yan. So, sige, do your activity.